Yo, what's up mga tol? Magandang araw. For today's video, another day, another build na naman tayo mga tol. Pero bago ko nga pala simulan ng pagbubuo, titirahin ko muna yung wheelset. Papalitan ko nga pala to ng hubs. Medyo matagal-tagal na baklasan at align lang to mga tol, pero ayos lang. Okay na sana tong wheelset na to, kaya nga lang, kailangan talaga magpalit ng hubs gawa ng yung nabiling sprocket ni Idol na pang 12 speed ay naka microspline. Kaya obligado talagang magpalit ng hubs. At pagkatapos nga ng lacing at alignment ng wheelset mga tol, bago ko nga pala ikabit yung mga gulong, susukatin ko muna yung wheelset sa frame kung nakasentro ba yung pagkaka-align ko. Baka kasi kung kailan nakakabit na yung gulong ay umulit pa ako ng align. Gawa ng hindi pala nakasentro yung wheelset. Mas maganda na yung sigurado para garantisado. And so far so good, wala namang problema at wala ring talon. Parang sinukat lang yung pagkakasentro mga tol. Mukhang natsambahan ko na naman ah. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Anyway, eto nga pala yung gulong na ikakabit namin mga tol, mumurahin lang. At pagkatapos ko ngang asikasuhin yung mga wheelset, eto naman ang titirahin ko. Naka-flat mount nga pala yung mounting ng mga disc brake mga tol. Ang gagawin ko nga pala dito, maglalagay nga pala ako ng mga adapter para sa caliper. Gawa ng ang gagamitin kasi nating disc brake caliper sa build na to ay naka-post mount. At eto nga pala yung mga disc mount adapter na ikakabit ko. Ang tawag nga pala nila dito ay flat mount to post mount adapter. O baka sabihin naman ng iba dyan, bakit maglalagay ka pa ng adapter kung may nabibili namang flat mount na caliper? Pwede naman yung ganun. Kaya nga lang, masusunod pa rin talaga ay yung gusto ng mismong may-ari ng bike. At saka nakakapanghinayang naman kung magpapalit agad ng caliper kung okay pa naman. Tsaka okay lang din naman magkabit ng adapter kung wala ka na talagang ibang no choice. At kung yun na lang talaga ang paraan, garantisabog naman yan. Garantisado pala. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. At sa mga magtatanong kung saan ko nga ba ito nabibili, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Nasa yellow basket din nga pala natin yan. At kung gusto nyong malaman kung paano nga ba kinakabit yung adapter, panoorin nyo lang tong video hanggang dulo. Saktong-sakto. Hindi naman garantisabog. Saktong-sakto lang. Ayan o, quality. So, saan dumaan ang tornilyo niya? Sa ilalim? Sa ilalim. Dito. Yung frame flat mount. Tapos yung caliper post mount. So ito yung binili kong adapter para maging post mount siya. So tawag sa kanya flat mount to post mount adapter.
Siya nga pala mga tol, meron din nga pala akong ginawang conversion dito sa front hub. Itong hub nga pala na kinabit ko sa harap ay hindi siya pang gravel specific. Sa madaling salita, pang mountain bike siya. So kapag pang MTB siya na hubs na pang through axle, antimano yung diameter ng axle insertion ay 15mm. Pero ang problema, yung axle na kasama dun sa fork ay 12mm yung diameter. Hindi sila compatible. Parang yung mahal mo pero may mahal na iba. Gusto mo mamaya na 45? Anyway, para maging compatible sila at mawala na yung problema at tuloy-tuloy lang ang ligaya, bumili nga pala ako ng through axle reducer. 15mm to 12mm through axle reducer. Isasalpak lang natin yan men para maging 12mm na yung insertion ng axle sa front hub. O diba? Quality na. Sa mga magtatanong nga pala kung saan ko nabili yung axle reducer, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. At available din yan sa yellow basket natin mga tol. At heto na nga mga tol, sa haba ng paliwanag at kinalikot ko, sa wakas naumpisahan ko na rin ang pagbubuo. Hindi nga pala naka-drop bar ang setup nito mga tol. Ang gagamitin nga pala nating handlebar dito ay integrated o mas kilala sa tawag na the Project Combo Bar. Kaya yung ginamit nating disc brake set ay pang MTB. Isa yan sa mga naging dahilan kung bakit gumamit tayo ng adapter sa mounting ng disc brake. Actually, ang ginamit nating pyesa o group set sa build na to ay pang mountain bike, hindi pang gravel specific. Kaya bago ko nasimulan ng pag-assemble, marami pa akong sinetap. Anyway, sa mga magtatanong nga pala kung saan nabibili ang ganitong handlebar, nasa comment section yung link mga tol. At sa pagpapatuloy ng pag-assemble ko, nagputol nga pala ako ng hose ng hydraulic disc brake. Pinutol ko nga pala yung dulo ng hose na merong nakakabit na hydraulic fittings. At para mapalusot ko yung hose dun sa cable routing, gawa ng naka-internal nga pala yung cable routing ng frame mga tol. At syempre, pagkatapos ko ngang mapalusot, lalagyan ko na ulit ng panibagong hydraulic fittings yung hose. At para maisalpak ko na rin ulit sa brake lever. At buti na lang napaaga yung dating ng in-order kong tools para sa hydraulic. Pang-press nga pala to ng hydraulic fittings mga tol. Galing pa to ng Roma kaya may basbas ng Santo Papa. Galing ha? Pero dito ko siya bibindisyonan sa binubuo kong bike. At kung interesado kayo at gusto nyong magkaroon ng ganitong tools at tatanungin nyo kung saan to mabibili, nasa comment section nga pala yung link mga tol. At pwede nyo rin to i-check out sa yellow basket natin. At kita nyo naman mga tol, maganda yung pagkakatirada natin. Dati kasi kapag nagbabaon ako ng hydraulic fittings, mano-mano lang. Vice grip lang na may pang-ipit tsaka Phillips screw, katalo na eh. Buti na lang naglabas sila ng tools na ganito. Lalong lumalakas tuloy ang tsamba ko. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. At pagkatapos ko ngang palitan ng chainring yung crankset, sinalpak ko na agad para todos Los Santos Mariano kain duna. At syempre, para maganda ang tirada at walang tsamba, Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. ginamitan ko nga pala ng torque wrench yan mga tol para pantay yung higpit ng magkabilang tornilyo sa crank arm. At ayos na, ariglado na ang lahat. Naisalpak ko na ang dapat na isalpak.
At kung napapansin nyo mga tol, hindi ko pa nga pala pinuputulan yung steerer tube ng fork. Gawa ng inaantay ko pa yung mismong may-ari ng bike. Hindi talaga ako basta-basta nagpuputol ng steerer tube ng fork hanggat wala pa yung may-ari. Baka kasi madali tayo ng taglamig men. Kailangan masukat niya muna bago tayo magputol ng steerer tube. Once na pinutol mo kasi yan men, wala nang balikan. At kinabukasan nung masukat na ni Idol kung gaano kataas ang gusto niya, agad na naming pinutulan. At sa huling sultada, para hindi maging sintonado, smooth at maganda ang pasok ng kambyo, bibigyan natin to ng magandang tono. Sana all. At eto na nga yung resulta ng customized build natin mga tol. Quality naman, di ba? Anong masasabi nyo? I-comment nyo na lang ang inyong mga reaksyon. At siya nga pala, sa mga gustong mapanood ng buong video ng walang putol, nasa comment section nga pala yung link ng buong video. So paano? Hanggang dito na lang muna mga tol. Kita-kits tayo sa mga susunod pang mga customized build. Ride safe and God bless everyone.